lalo na kung may EO 110 na pina-fast track ito. So, hindi na babantayan under the guise of an emergency. Wala nang masyadong bantay dyan sa mga kontratang ito. Happy days are here again kasi hindi na sila makakumita sa infrastructure. Dito naman sa flood control, infrastruktura naman ng enerhiya ang kanilang pupuntiryahin para doon sila kumita. And sinasabi nga po parang ma-divert yung issue sa flood control. Kaya pinalabas daw ito. Oo, lahat naman yan pang divert energy. Emergency, kay atong ang impeachment, lahat po yan, diversion. Pero dapat po ang tandaan ng taong bayan, isa lamang, ang real issue nito, 1.3 trillion floodgate scam, yung pagnanakaw. Dapat hindi natin makalimutan yun. Last na lang, attorney, follow up doon sa letter ni Senator Robin Padilla. May ano na po? Wala pa pong response. Siyempre, naunawaan naman natin na maraming trabaho si Senator Padilla. Pero I'm sure na magkakaroon ng response yan sapagkat siya nga po yung nagtawag ng hearing at kumuha ng mga datos, mga impormasyon at mga suggestion sa mga resource persons na isa po ako roon. So, sana po ay ma-action na to. Kasi nga, yung lumabas kay Arnold Clavio na dumami ang instances, lumabas yung kay Gerald Santos, di ba? Yung ibang mga artista ng GMA, and then ngayon yung kay Arnold Clavio, dapat maayos itong tinatawag nating the Arnold Clavio Bill. Para yung mga minor de edad, hindi na mapagsamantalahan ng mga istasyon natin, mga media organizations. Pero attorney, bakit Arnold Clavio bill lang? Bakit nakapangalan lang sa kanya? Di ba yun ang one of the most blatant yung sexual abuse nito nagkabunga, di ba? Kay Sara Balabagan pa, di ba? Minor, nabuntis niya, anak niya, pero wala namang sanction ang nangyari sa kanya mula sa stasyon. So dapat yung mga ganitong behavior should be sanctioned. Kaya paulit-ulit yung kay Gerald Santos, walang sanction. Yung mga ibang artista babae, walang masyadong sanction, di ba? Kaya nauulit-ulit kung nagkaroon ng aksyon kay Arnold Clavio, kay Gerald Santos, yung sa iba, baka hindi nangyari kay Sandro Mulak. Kasi matatakot na. Kasi kino-cover up. Kaya nga ang suggestion ko doon sa liham ko, yung mga nagko-cover up should be made as guilty as the principal. Endorsed by a member at verified complaint by a member. So, nandiyan na po. Dapat dyan, the House Committee should find whether it is sufficient in form, after which they should find whether it is sufficient in substance. If the answer is in the affirmative, magkakaroon po ng sufficiency of ground. There will be a hearing, not a trial. And later on, paliwanag po ng ating mga kasamahan anong pagkakaiba ng hearing at trial to determine sufficiency of grounds and the formulation of the articles of impeachment. Alam po namin ni Attorney Luna yan at ni Jim Paras sapagkat baka hindi po alam ng iba, kami po tatlo ang nag-successfully impeach kay former Comelec Chairman Andres Bautista. He was successfully impeached dahil yung pong articles ay na-transmit sa Senado. However, the Senate ruled that the said impeachment has become moot and academic because of his intervening resignation. So, dumaan po kami sa proseso, alam po namin yan. Hindi po nagkakaroon ng ganyang trial sa Committee on Justice. In fact, si Laila de Lima, nagagalit siya noong naging mini trial. Yung impeachment complaint laban kay hindi naman pwede sabihin Chief Justice kasi Daniel Boyd nga against Maria Lourdes Sereno. Yung mga same people na galit noon na naging mini trial daw under then Committee Chairman Ray Umali, naka-18 trials, galit na galit sila. Sila ngayon ang gumagawa ng same. That is the hypocrisy of the present House Committee on Justice, except for Representative Rufus Rodriguez. Ganyan po ang ginagawa. Ina-abuse din yung subpoena powers. Sapagkat, sabi nga po nila, okay, the House and the Senate, they have
broad powers to formulate their own rules of procedure. Ngunit, always and in the final act, at ipapaliwanag po yan ng mga kasama ko. I'm just laying the broad outline. Hindi po maaaring sumanungat ang power ng either house, the House of the Senate and the House of Representatives, na nag-formulate ng rules na labag sa saligang batas, particularly the due process clause, the right against self-incrimination, and the right to remain silent. So, yan po ang isa sa mga kinapapahala namin, ina-abuse. Ewan ko, alam mo hindi. Kasi si Terry Ridon, back in the days when Terry Ridon was just growing his face, nandun na kami sa impeachment ni na G at saka ni Manny. Kaya sinasabi po nga namin, si Luistro, si De Lima, ay napakapangit po ng sinasabi nila doon sa committee hearing. Sapagkat labag po sa batas. Ang kita-kita naman natin, they're turning this into a demolition job. Can you imagine the pettiness of these people? Nagpapakuha ka ng Mary Grace, Beatos, si Sedanya, di ba? Tabingi po ang katuwiran ni Sedanya sa dating na yan because they're undergoing trial by publicity. Yan po ang kinababahala namin. They're abusing the process. They should let the Senate conduct the trial kasi may pagkakaiba po yan. Ang daming abogado rito. They can explain it better. We have lawyers here who are much better than myself. Okay. So, with that, yun po ang pahayag ng PDP. We are alarmed, we are bothered, we are very deeply concerned with the weaponization nitong process sa House na dapat summary lang ginagawa nila. They're converting it into a kangaroo court. At ang panawagan po namin sa committee, alam naman po natin, huwag na natin lokohin ang taong bayan. Alam naman namin that you will find sufficient ground and they will transmit it to the Senate. Gawin nyo na. Hipokrito kayo eh. Kunyari pa nagtatrial kayo, preordained na naman ang conclusion yan eh. And you're not fooling anyone. So, gawin nyo na. Ngunit siyempre hindi nila gagawin dahil gagawin nila ito to rake the Vice President over the polls. That is why we believe in the PDP that it was a very smart move for the Vice President not to attend. Siyempre, i-twist nila yan. Pero, tama po ang Vice Presidente. Bakit ka pupunta sa isang kangaroo court, sa isang court of a star chamber na alam mo na ang kahihinatnan, you will only be legitimizing what they are doing, the illegal and unconstitutional things that they are doing by your presence. So ang klaro po dyan, nakita po natin yung stand ni VP sa kanyang answer. Wala pong waiver of rights at wala pong waiver ng any constitutional objections that there may be down the road. Maraming salamat po.